Yung iba mga schedule para sa NBA season lumalabas na rin ngayon. Pero mostly kasi yun yung mga pang national TV coverage. Kasi sa ESPN wala pa nakalagay doon ng full details ng mga schedule. Base naman dito kay Sham, magtatapat ang Lakers at Clippers sa November 1. At since 2020 na may Kawhi at PG sa Clippers or wala ay 11-0 pa rin sila kontra sa Lakers. Yon ang LeBron James team since 2010 ang may pinakamahabang losing streak sa isang team. 3 taon na ngayong hindi nananalo ang Lakers kontra sa Clippers sa regular season. Sa October 26 naman ang tinadhana pero hindi pa rin magtatagpo pero magtatagpo na kaya Suns versus Lakers, Kevin Durant versus LeBron. 27 yun dito sa Pilipinas. Yung November 1 kasi big deal yun dahil may time pa ang Clippers di umano na makuha si James Harden mula Sixers. Dahil dun gustong pumunta ni Harden. Dahil di umano sa paglabas ng mga schedule, pressure ngayon ang dalawang teams kung ano ang gagawin sa James Harden trade. Dahil ayon sa report dati ni Sham noong mga nakarang araw, balik ulit sa engagement ng trade discussion ng Clippers at Sixers. Lumabas din ang balita na hindi na talaga okay si Harden at si Daryl Morey. Lalong na iba pa ang sitwasyon nung lumabas yung schedule. Hindi kasi lahat ng schedule doon nakalagay na. Ang tanong kasi doon kung aabutin ba ni Harden kung sakali ang Lakers versus Clippers game. Dahil yun ang posibleng magpataas ng TV ratings. Dati kasi kung merong player lalo na sa tipo ni Harden na gustong umalis ng team gaya dati sa Houston nung sinabi niyang gusto niyang pumunta ng Brooklyn, nagawan agad ng paraan yun sa trade. Ngayon, ibang iba na. Meron kasing pumipigil dun. Leverage kasi ng Clippers yung kanilang young players. Ayaw ibigay kung sakali via trade. Dahil din yun sa collective bargain agreement rule. Kapag kasi kinuha nila si Harden na expiring contract na, pwede pang umalis si Harden sa Clippers nang walang kapalit. Mawawala ng asset ang Clippers, gaya ng draft picks at young players. Na dahil naman sa bagong CBA rule, kung bibigyan nila ng contract extension naman si Harden, 3 mega contract ang magkakaroon sa Clippers, sina PG, Kawhi at Harden din. Yun ang pumipigil ngayon sa Clippers at kahit sa ibang mga teams na kumuha ng trade ng matataas na yung kontrata. Lalo na yun nangyari pa nga nung free agency. Hindi ganun karami ang nakakuha ng mahaba or malaking kontrata din. Ang Clippers pa nagbabayad na ng tax at malapit na sila sa threshold. Kahit pa sabihin nating maraming pera yung may-ari, ay magkakaroon naman ng limitadong magagawa ang team. Isa pa dyan, hindi pa alam kasi yung epekto nun sa Suns dahil sila ang merong ganong sitwasyon. Mag-iiba yun kapag ang Suns ay naging successful ang season sa 2024. Ganon din yung kay Damian Lillard. Iba nga lang ng konti yung sitwasyon niya. Pero ang Clippers kasi lagpas na talaga sa tax at pwedeng umabot pa sa hindi sila makakakuha ng mga buyout player na mapapadali yung kanilang setup ng rotation or lineup. Sa ibang balita naman, para sa FIBA World Cup, si Giannis opisyal nang nag-announce na hindi siya sasali sa World Cup dahil di umano sa injury. So dati doubtful pa siya. So kanina lang kakapanood ko lang ng commercial niya sa TV na siya pa ang headline para sa Greece. Ngayon wala na siya sa lineup. Parang ito yata yung World Cup na maraming NBA superstar at kahit international NBA superstar ang hindi sasali. Si Wemby dati sinabi niyang sasali siya sa World Cup pero after nga niyang mapili sa NBA draft, nag-back out siya at ngayon paghahandaan niya yung NBA season. Si Luka naman andyan pa at nagre-ready pa sa World Cup. Ang Team USA pa rin ang paborito na manalo sa World Cup ngayong taon. Susunod ang Slovenia at Australia. Full force kasi yung dalawang teams na yon. Yung Spain, wala pa akong balita doon. Pero lagi naman silang contender. Yung Serbia kasi walang Jokic. May game kasi ang Slovenia versus Spain para sa tune-up game. Panalo doon ng Spain kontra sa Slovenia. Dati merong Gasol Brothers ang Spain, ngayon naman Hernan Gomez Brothers. Ang headline kasi kanina, ang problema doon nadali pa ng injury si Luka pero nakabalik naman siya sa game. Limited minutes nga lang. After kasi yun ng posterized dunk niya, lumabas siya papuntang locker room.
Wala naman ako nakita kung anong report tungkol sa injury ni Luka. Pero nung una pa lang na tune-up game nila versus Estonia, meron na siyang knee injury nun. Sa report kasi dati, hindi naman concern yun at wala talagang official na natamong injury si Luka, kundi tumama lang yung tuhod niya sa kalaban. Ang concern ngayon dyan, yung Dallas. Nagre-ready sila next season. At kung hihilingin ng Dallas kay Luka na mag-back out sa World Cup, ang iniiwasan kasi ng team, magkaroon ng injury si Luka. Kaya nga, nagpababa siya ng timbang. Ito na rin kasi ang ikalawang beses na umalis si Luka sa game dahil sa potential injury. Ang Team USA din, madaming binabatas sa kanilang issue. Yung isa pa, yung former players dati, si Arenas, kahit yung iba mga fans din. Ang mga fans kasi nagtataka di umano sa statement ng iba na si Anthony Edwards dapat hindi maging starter sa Team USA pero nilagay pa rin siya doon. Ang sinabi pa kasi ni Edwards, kaya niyang umiscore pero hindi niya inaalalang maging leader. Yun kasi ang ginagawa niya, pag-score at ayaw niyang isipin yung iba pa. Kaya yung iba mga fans nagtaka din sa statement na yun. Si Gilbert Arenas naman bumanat pa na sinabi, kaya hindi daw di umano dapat ilagay si Edwards sa starting lineup dahil endorser siya ng Adidas at hindi Nike. Ang best player di umano ng Team USA si Edwards. So ayoko magkomento doon. Kayo na lang mag-decide kung sino ang best player sa Team USA. Ang sponsor pa ng Team USA, Nike. Brand politics ang mangyayari di umano. Kasi ang best player nila mula Adidas at hindi Nike player. Si Arenas dati, Adidas sponsor din. Lumalabas pa ang build ng lineup ng Team USA ay base sa sponsor. Meron ding sinabi doon sa podcast si Arenas na hindi mananalo ng gold medal ang Team USA. So hindi ako ang may sabi niyan. Siya, kaya time.